Ako si Popoy. Mahilig din ako tumugtog ng plauta. Ito ang plautang ibinigay sa akin ng lolo bago siya namatay. Ito ang aking libangan. Masaya ako tuwing nagpapatugtog ako ng plauta. Popoy? Popoy? Popoy! Ano ba? Kanina pa kita hinahanap ah. Ba't nag-aaksaya ka na naman ng oras dyan sa leket na pamana ng lolo mo ah? Tugtog ng tugtog ang kailangan natin magtrabaho, anak. Asikaso mo na ba yung mga baboy? Opo. Yung mga manok. Opo. Hindi naman po ako magpapahingat. Magpapatugtog ng plauta ko eh. Hindi pa ako tapos sa mga gawain ko. Ba't sumasagot pa? O sige na, sige na. Kailangan ng lola mo ng mga halamang gubat. Habang naghahanap ako ng halaman na gamot ng aking lola, may naganap na pangyayaring nagpabago sa aking buhay. Nagkaroon ng isang malakas na lindol. Hindi ko na maalala kung ano nangyari. Manghang-mangha ako nang matagpuan ko ang isang plauta. Halos katulad to ng plauta ng lolo ko. Lola? Oy. Halika. May kasalanan po ako sa inyo eh. Hindi po nakakuha ng mga halamang gubat para sa inyo. Kasi po, lumindol. Tapos, may nakita kong napakagandang plauta dun sa gubat. Tapos po, lumindol ulit. Tumakbo na ako. Gumagabi na rin po eh. Hindi na bale. Alam ko, narinig ko nga kinagagalitan ka ng nanay at tatay mo eh. Kinuha nga po nila yung plauta kong kawayan eh. Yung po bang bigay ni Lolo? Nung nabubuhay pa ang lolo mo at gamit niya yon, marunong pang makinig sa musika ang mga tao. Pero ngayon, nakalimutan na nila ang ganda nito. Hindi ka nakakuha ng halamang gubat. Tugtugan mo na lang ako.
Sabi ko na nga ba't hindi ako nananaginip eh. May bago ka na naman palang plauta. Saan galing yan? At binubulabog mo pa, may sakit mo no. Magaling na ako. Wala na akong sakit. At saka magaan ang pakiramdam ko. Pinagaling ako ni Popoy. Mabilis na kumalat ang balita na nakapagpapagaling daw ang tunog ng aking plauta. Ang mga kapitbahay naming may sakit ay pumunta sa aming bahay at nakiusap na iparinig ko sa kanila ang tunog ng aking plauta. Lahat sila ay gumaling, maging ang aming kapitbahay na si Mang Ramon na matagal ng bulag. Luz? Luz, ikaw ba yan? Oo nga. Nakakita na ako! Nakakita na ako! Ganda ng langit! Ganda ng mga puno! Ang gaganda niyo! Salamat sa iyo, Popoy. Salamat sa flauta mo at sa musika. Salamat, Popoy. Maraming salamat. Saya-saya ko. Binigyan nila ako ng mga regalo bilang pasasalamat sa panggagamot ko sa kanila. Nagbago ang aming buhay. Nagkaroon kami ng masasarap na pagkain at mga bagong damit. Naroon ang plauta natin. Oo nga, ano pang hinihintay natin? Tara't kunin na natin. Sandali lang. Tignan natin kung anong gagawin nila sa plauta at sa may bagong kapangyarihan ito sa kanila. Napakaganda nga naman ang tunog ng musika. Naalala ko tuloy ang itay ko. Alam mo, nakakalimutan na natin kung gaano kaganda ang musika. At ang musika ni Popoy at ang plauta niya. Oo nga, napakaswerte natin sa gintong plauta. Sino kaya may-ari nun? Alam mo, siguro ito na pagkakataon natin para yumaman. Bakit? Maginhawa na naman ang buhay natin ngayon ah. Kusa tayong binibigyan ng mga tao ng kung ano-anong bagay na alay nila. Pagkain, kagamitan, at konting pera. Maginhawa na tayo. O, titigil na lang tayo doon. Ayan na nga ang pagkakataon natin, hindi pa ba naman natin susulutin at saka sasagarin? Hindi sa atin ang plauta. Nahanap ni Popoy atin na. Pagkakataon na natin niya makilala tayo sa buong mundo. Mabuti pa, pag-aralin natin si Popoy. Total, may pera na tayo. Eh bakit pa? Eh kahit nga yung mga pinakamagagaling na doktor dyan na nag-aral sa ibang bansa, hindi kayang gawin yung ginagawa ni Popoy. Kahit ang mga pinakamagaling na musikero, hindi kaya magpagaling. Yan na nga. Sa palagay ko, tama ka. Pagkakataon na natin to. Hindi ko alam na masama pala ang nangyayari. Dati, umaasa na lang kami sa mga regalo sa amin. Ngayon naniningil na kami sa panggagamot. Lalo namang dumami ang nagpapagamot. Pati ang galing sa malalayong lugar ay pumunta sa aming bagyo. Mga mayayaman at mahihirap. Lahat sila ay aming sinisingil. Jose! Hanggang sa isang araw, Yan. Makapuho kayo. Ay, magandang araw ho. Ano may paglilingkod namin sa kanila? Sige na anak. Simula
Wala mo na natugtog. Tagal. Papay, sige na anak. Tumugtog ka na. Papay, ano ba anak? Sige na, tumugtog ka na. Nakakahiya. Wala ako sa tono eh. Nahihirapan ako humingi. Aba, di itono mo. Bakit ganyan yan? Peke ba to? Hindi, Ha? hindi ho. Peke? Hindi, pasensya na ho kay Mrs. kasi medyo napagod lang ho siya kasi araw-araw ho siyang gumagamot Hindi, eh. hindi ano yan. Pag ganyan. Nakakagamot to talaga. Ano Ah, namin, Kasi inaabuso nyo na. Ay, ano ka ba? Mrs., ang mabuti na lang ho, bumalik na lang ho kayo bukas. Galing pa ako ng tugigaraw, ha? Hindi pa pwede ganyan yan. Yung pala peke lang lahat ng to. Ang laki-laki ng dala ko rito. Hindi. Peke lahat. Bumalik na Hindi, lang ho kayo peke bukas. to. Peke. Huh. Wala yan. Mrs., pasensya na ho kayo. Sige, Popoy, usapin mo nga to, anak. ano ba ginawa mo sa flauta at hindi makagamot? Ewan ko po, wala pong ginawa dito. Anong wala? Pwede ba naman wala kang gawin? Tingnan mo ba tayo tumugtog niyang plauta mo? Tama na. Kayo. Popoy, ano? Aboy, Popoy! Popoy! Hoy! Nahihirapan na huminga. Popoy! Ano ba nangyayari sa'yo? Inay mo sa'yo. Hindi ako makakita. Popoy! Popoy! Anak! Anak? Popoy, ano ba siya makakita? Hindi na siya makakita. Nahihirapan pa rin siyang huminga. Sino ka? Ba't ka pumasok dito? Nasaan ang flauta? Ang flauta. Sa inyo po ba yung plauta? Oo. Pasensya na po kayo. Hindi ko po sinasadyang kunin. Ito ang flauta ng pag-ibig. Kapag gamitin ito sa kabutihan, mabuti at mabisa ang kapangyarihan nito. Pero, kapag ito ay ginamit sa kasamaan at sa pagiging makasarili, baliktad ang nagiging resulta nito. Nagkakasakit ang tumutugtog nito at hindi magtatagal bago mamatay. At isa pa, may sariling kapangyarihan ang anumang magandang musika. Kailangan lang itong pakinggan.
hindi ko na muling nakita ang ermitanyo. Ngunit hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nakakalimutan ang mga sinabi niya. Hindi lamang ako na natuto, kundi pati ang mga magulang ko. Natutunan namin ang kahalagahan ng pagtulong sa aming kapwa kahit na walang inaasahan na kapalit.